Nasaan na naman si Leon? Nasa trabaho pa po, tita. Pero baka hindi rin po siya uuwi mamaya. Dahil kini Lola Iska raw po siya diretso. Doon muna raw po siya dahil miss na raw po niya si Lola. Ha? Doon na naman siya? Noong nakarang linggo ay nandun din siya. Baka naman kamo mananawa na si nanay sa kanya kapag madala siyang nandoon. Hayaan niyo na po, tita. Alam niyo naman po, laki sa Lola si Leon kaya ganun siya kay Lola Iska. Sigurado ka ba na si Lola Iska ang binibisita ni Leon doon? Natigilan si Hillary dahil sa naging tanong sa kanya ng tita ng kanyang asawa na nasa Canada. Alam niyang palabiro ito, pero pakiramdam niya ay may laman ang sinabi nito sa kanya. Binibiro lang kita. Ikaw naman, masyado mo namang seryosong sinabi ko. Ganun po ba? Kiming napatawa na lang si Hillary, kaya kahit na alam niyang biro lang yon, hindi niya pa rin maiwasang kabahan at mabahala na baka mamaya ay may kung ano nang ginagawa ang kanyang asawa nang hindi niya nalalaman. Bigla siyang kinabahan sa hindi malamang dahilan, pero nang tingnan niya ang kanyang kamay kung nasa ng wedding ring nilang dalawa ni Leon, ay napangiti na lang siya at saglit na nawagsi sa isip niya ang tungkol sa bagay na sinabi ng kanyang tiyahin. Pero bantayan mo yung asawa mo. Dati nang matinig sa babae yan. At sa oras na malaman mong nambababae ang lintik na yan, magsumbong ka sa akin at ako mismong kakato sa lalaki na yan. Wala naman po yata kayong dapat ikabahala, tita. Mapagkakatiwalaan naman po si Leon. Nagbago po siya simula nang magkakilala kaming dalawa. Lalo na po nang nagkaanak po kami. Alam ko naman yun. Pero babantayin mo pa rin yan. Iba na kapag tukso na mismong lumapit dun sa asawa mo. 8 taon na silang kasal ni Leon at masasabi ni Hillary kahit minsan ay hindi hinayaan ni Leon na mag-isip siya ng kung ano-ano. Sinisigurado nitong sila ng mga anak niya ang prioridad ng lalaki. At kahit na minsan din ay hindi pinaparamdam ni Leon na kulang siya rito at hindi sapat ang meron siya at pagmamahal na binibigay niya rito. Napangiti na lang si Hillary ang tumunog ang lock ng kanilang pinto. Sinyales na dumating na galing sa trabaho si Leon. Isaktong dating mo. Kaluluto ko lang ng hapunin natin. Ganun ba? Sige. Kumain na tayo. Kamusta ang trabaho? Ayos naman. Nakakapagod dahil maraming kliyente. Ganun ba? Gustong bang ipaghanda ka na ng mainit na tubig pampaligo mamaya? Sige, ayos lang. Nasaan palang mga bata? Pinaligo ko muna sila para ma-plaskohan ang katawan nila. Maghapon din kasi sila sa labas eh. Sabihan mo na bilisan na para sabay-sabay na tayong kumain. Gusto ko na rin kasing kumain eh. Pagkaalis ng sapatos, ay tumayo na sa sofa si Leon nang hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Nasaktan si Hillary dahil inaasahan pa naman niyang magiging malambing ito sa kanya dahil ilang araw silang hindi nagkita dahil nagstay ito ng 2 araw sa bahay ni Lola Iska. Pero mukhang mabibigo siya dahil bukod sa ramdam niya ang pagod ni Leon, medyo malamig din ang pakikitungo nito sa kanya. Pero nagawa pa rin naman itong sumabay sa kanila sa hapag at kamustoy ng 2 nilang anak. Naiintindihan ni Hillary ang kalagayan ni Leon ngayon. Mahina na si Lola Iska at may sakit. Loaded din ang katawan nito dahil sa trabaho. Kaya naman naiintindihan niya kung bakit minsan ay ganoon ang pakikitungo ni Leon sa kanya. Pilit niyang inuunaw ang mga yon at ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano. Ayaw niyang saktan ng sarili, kaya naman imbis na mag-overthink, pinipili niyang lambingin si Leon sa tuwing magkakaganito ang asawa. Naglinis ng katawan si Hillary. Ginamit niya rin ang favorite ointment scent ni Leon na ginagamit niya. Naglotion din siya at nagpabango. Nagtoothbrush din siya at sinigurado niyang kaaya-ayang amoy at itsura niya bago lumabas ng banyo ng kanilang kwarto. Nakaluging mahaba niyang buhok habang tanging roba lang suot. Naabutan niyang nakahiga na sa kama si Leon kaya naman nakangiti siyang sumampa sa kama at naglalambing na yumakap sa likod ni Leon. Natutulog ka na ba? Tanong ni Hillary sa mayamos at nakakaakit na boses. Pinagapang niya pa ang kanyang mga daliri sa matigas sa braso ni Leon. Inaantok na ako, Hillary. Masakit bang katawan mo? Gusto mo ba masahiin muna kita? Bukas na lang. Matutulog na ako. Isaglit lang naman. Ano ba?
Napaigtad si Hillary nang bigla nilang bumangon mula sa kanyang pagkakahiga si Leon at magkasalubong ang mga kilay na tumingin sa kanya. Pagod ako sa trabaho, Hillary. Huwag ka nang makipagsabayan. Gusto na magpahinga ng tao, oh. Nakakainis. Nabala pa yung paghimbing kong tulog. Napaawang na lang ang mga labi ni Hillary dahil sa nangyari. Bumalik mula sa pagkakahiga si Leon at tinalikuran siya. Hindi siya makapaniwala na pinagtaasan siya ng boses ng lalaki. Ngayon lang yata nangyari ang bagay na yun, kaya labis siyang nasasaktan. Kaya hindi na ulit siya nagsalita at nahigaan lang din siya sa kanilang kama patalikod sa kanyang asawa. Hindi pa siya agad nakatulog dahil hinihintay niya na mag-sorry sa kanya si Leon. Hinihintay niyang mag-guilty ito at bawiin ang mga nasabi nito. Pero hanggang sa antukin na si Hillary ay hindi na muling nagsalita rin si Leon at mukhang nahulog na rin sa mahimbing na pagkakatulog. Hindi alam ni Hillary kung gaano nakatagal ang lumipas simula nang maipikit niya ang kanyang mga mata nang malimpungatan siya dahil may naririnig siyang nagsasalita na halos pabulong na. Oo nga, babalik nga ako riyan. Miss ko na kasing pamilya ko kaya umuwi muna ako. Kukuha rin ako ng mga gamit ko dahil medyo matagal ako magsistay sa bahay ni Lola Iska ha. Hindi. Hindi naman nagdudula si Hillary sa akin. Dahil sa bahay naman talaga ako ni Lola Iska nagpupunta. At wala rin siya dapat ikabahala. Dahil sa kanila pa rin naman akong uuwi. Oo nga. Makikilala mo rin yung mga anak namin. Minsan isasama ko sila sa bahay ni Lola Iska nang makita mo sila. Hindi. Gusto mo rin bang makilala si Hillary? Nangunot ang noo ni Hillary nang marinig niyang tumawa si Leon. Kaya naman bahagya siyang kumislot at umikot para sa lalaki. Medyo nanalabo pang naniningkit ng mga mata nang silipin niyang lalaki. Dahil sa antok, hindi niya na masyadong maipaliwanag ang nangyayari sa kanyang paligid. Pero isang bagay lang sigurado siya. May kausap sa telepono si Leon. Oo, tatawag na lang ulit ako sa'yo kapag nasa bahay na ako ni Lola Iska ha. Baka magising si Hillary. Malamang, pagkatabi kami. Iisa lang kwarto namin dahil mag-asawa kami. Sige na, magpahinga ka na rin muna. Nang marinig ang pagbaba ng telepono ni Leon, tinaas ni Hillary ang kanyang braso para yakapin ang nakatalikod na katawan ng asawa sa kanya. Naramdaman niyang paninigas nito sa kinahihigaan nang maramdaman ng yakap niya. Sinong kausap mo? Malambing niyang tanong habang nakapikit ang mga mata. Antok na antok pa rin talaga siya dahil anong oras na rin siya nakatulog kagabi. Mabuti na lang at weekends kaya late rin gigising ang mga bata. Nagising ba kita? Inaantok pa ako. Okay, matulog ka pa. Ako na munang bahala sa mga bata. Hindi na nakapagsalita si Hillary dahil nakatulog na ulit siya. Pero bago pa man tuluyang mahulog sa mahimbing na pagkakatulog, ay maliit siyang napangiti dahil naramdaman niya ang malambot na mga labi ni Leon na dumampi sa kanyang noo. Dahil walang pasok ang mga anak nila, isinama nito sa pagbisita sa kanyang matalik na kaibigan si Gina. Nakapapanganak pa lang sa unang anak nito. Wow! Ang cute naman ang inaanak ko na to. Well, mana-mana lang yun, Sisi. Sus, maganda ka naman at gwapo yung asawa mo. Huwag na masyadong pahambol. Ang ganda-ganda ng anak mo. Sana magkaroon na rin ako ng anak na babae. Di i-request mo yan kay Leon. Siguradong sure rin ang lahi ninyo, no? Tingnan mo pa nga lang dito sa dala mong binata. Panalong-panalo ka na. Baka pwedeng ipagkasundo na natin tong mga anak natin para kahit na maaga akong mamatay, alam ko kung hindi na mapupuntang dalaga ko. Ay nako, wag ako Gina. Gusto mo lang akong mag-inlaw eh. Nagtawanan sila dahil sa biruan nilang dalawa. Matagal na rin simula nung huli silang magkita dahil nagkaroon na sila ng kanilang pamilya. Kaya naman halos hindi na tumigil ang bibig ni Gina sa kakareklamo at kakakwento nito tungkol sa kinakasama nito noon. Ang lintik? Magsisinungaling pa sa akin? Buntis ako rito sa panganay namin. Siyempre hindi ako masyadong makagalaw. Di hindi ako nakapagluto ng hapunan namin. Gutom na ako. Di ko alam kung paano ang gagawin ko dahil gusto kong kumain ng kare-kare na homemade noon. Hindi ko makontang leche. Kaya hinintay ko siya magdamag at nung umuwi, ako'y bangingit amoy pambabaing pabango. Okay lang naman sa akin kung gagamitin ng pabango ko. Pero hindi. Hindi naman sa akin yung nasa damit niya. Napangiwi na lang si Hillary habang pinapakinggan ng kaibigan. Hindi niya maisip ang pinagdadaanan nito habang nagbubuntis ito at nahuli ni Ginang ng bababaeng asawa. Sinabihan ko na yan,
Pinaalalahanan ko pa na kung gusto niyang mababae ay ayos lang. Basta huwag niya siya magpapahuli sa akin at isa pa. Sisiguraduhin niyang yung babae niya ay mas maganda pa sa akin. Pero nung nakita ko, nak ng putya, may itsura pang hipon. Paano mo nalaman na may babae talaga si James? Ano ka ba? Tayong mga babae, malakas ang pakiramdam natin lalo na kapag kasal at may anak na kayo. Mararamdaman mo naman na may mali na hindi na tulad ng dating timpla ng asawa mo. Minsan matabang at madalas malamig na sila makitungo sa atin. Yun ang unang senyales na nakatikim na ng iba. Kaya ang ginawa ko nang maamoy ko ang gagong hinayupak na yon, pinaamin ko talaga siya sinindak. Yun, nagpasindak naman ng timang. Kaya yun tuloy, wala siyang mag-ina ngayon. Pero sinusustentuhan niya naman niya kayo, di ba? Aba, dapat lang. Yun ang napagkasunduan naman sa harap ni attorney. Kailangan niyang sustentuhan ng anak namin hanggang sa makapagtrabaho na to. At bawal siyang magreklamo tumigil. Tas sa kulungan talaga siya pupulutin kapag ginawa niyang bagay na yun. Kaya nakakatakot kapag nanay ka na. Kapag nabuntis ka na, dyan magsisimulang malos ang itsura mo eh. Lalo na kapag ganyan pa ang partner mo. Mas lalo ka talagang makukonsume. Naku, sinabi mo pa. Yang mga lalaking yan, hanggang may nakikitang masarap na putahe, mga uhaw na uhaw pa yan. Mga takam na takam. Gagawin niya ng lahat para lang matikman ka. Pero sa oras na magawa nilang gusto nila, magsisimula ng manawa ang mga yan at maghanap ng ibang putahe. Magagaling ang mga leche. Okay sana kung ikakagwapo nila yun eh. Hindi naman. Ganun ba talaga? Kapag nakita mong losyang na maghahanap ka na ng iba? Bakit kaya instead of doing that, bakit hindi nilang nila tayo tulungan na makabawi sa sarili natin? At bumalik ang dating alindog kung gusto nila tayong makitang ganito ulit? Sisi, minsan kasi wala naman sa plano nila eh, pero may tukso. Nasa paligid lang nila, kaya ang tukso talagang hirap na kalabanin. Dahil kapag nagpatalo sila sa tukso, asahan mo, sira ang pamilya mo. Kaya nga ang swerte mo kay Leon eh, dahil along the way, never ka niyang pinagtaksilan. Kahit na kailan, hindi ka na hinayaan mag-overthink. Lalo na't papi na yung asawa mo. Maraming nakaaligid dyan. Pero may tiwala ako riyan. Alam kong hindi kayo pababayaan ni paring Leon. Ngumiti na lang si Hillary dahil natutuwa siyang napupuri si Leon sa pagiging responsableng asawa at ama nito na nakikita rin pala ng iba. Natutuwa siya sa tuwing naririnig niyang may natutuwang ibang tao kay Leon na kung paano ito kumilos sa kanilang pamilya at hindi siya magsasawang ipagmalaki si Leon sa iba. Maganda at puno ng papuri ang mga tao sa kanilang pamilya dahil halos perpekto na raw sila. May mapagmahal at responsabling ama, may masipag at maalagang ina at mapagmahal na mga anak. Kinaiinggitan ng pamilyang meron si Hillary dahil sa magandang imahe nila. Ngunit ang hindi alam ng maraming tao na tulad ng isang pamilya ay dumadaan sila sa pagsubok at mga problema. Isang gabi habang naghahanda si Hillary sa pagtulog dahil pagod na pagod ang kanyang katawan sa maghapon na paglilinis ng kanilang bahay at pag-aasikaso sa kanilang mga anak, kaya naman gustong-gusto niyang matulog. Nahiga na siya at handa ng ipikit ang mamata nang tumunog ang cellphone ng kanyang asawa. Leon, yung cellphone mo may tumatawag. Aniya sa bababa't inaantok na boses, pero wala siyang nakuhang sagot galing kay Leon na nasa banyo't naliligo. Leon, your phone is ringing. Hinaantok na ako, ang ingay-ingay ng phone mo. Tinakpan ni Hillary ang kanyang mukha ng unan upang hindi marinig ang nag-iingay ng cellphone ni Leon. Pero wala pa ring epekto to. Kaya naman inis siyang bumangon at dinampot ang cellphone ng asawa. At handa na sana siyang sagutin ito nang bigla nilang pinatay ng caller ang tawag. Sino naman kayang tatawag kay Leon ng gantong oras? Maghapon sa trabaho yung asawa ko at magpapahinga na sa bahay pero... Hindi na natuloy ni Hillary ang kanyang pagrereklamo nang bigla na lang siyang matigilan nang may isang text message ang pumasok sa cellphone ni Leon. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang makita ang message. Halos hindi siya makahinga ng maayos dahil sa sobrang lakas ng pagtibok ng kanyang puso. Napaupo na lang siya sa kanyang kama habang ramdam ng paghapdi ng gilid ng kanyang mga mata at panginginig ng kanyang mga labi. Are you calling me? Napatingin si Hillary sa asawa na kakalabas ng banyo. Nagpupunas pa ito ng basang buhok. Tumayo siya at lumapit dito. Saka sinampal dito ang hawak ng cellphone. Aray, ano ba? Ano problema mo? Napakakapal ang mukha mo.
Ano naman bang ginawa ko sa'yo? Talagang edad-dinay mo pa? Kinuha ni Hillary ang cellphone mula kay Leon saka binuksan ng text message na nabasa niya kanina. Ipinagduldulan niya ito sa mukha ng kanyang asawa. Sino itong flower na to na nagtatext sa'yong I miss you so much? Kailan ka ulit pupunta rito, ha? Sino, Leon? Sinasabi ko sa'yo, umayos ka ng pagsagot mo kung ay mong hanapin kong babaeng yan at ingud-ngud sa harapan mo. Ano ba? Hindi ka ba pwedeng kumalma muna? Kinuha ni Leon ang cellphone mula sa kamay niya, saka tinignan din ang sinasabi niyang text message. Sinasabi ko na nga ba? May babae ka? Oh my God, Leon! How can you do this to me? Paano mo nagagawang bagay na yan? Paano mo nagawang matiim na nabababae ka tapos dito ka umuwi sa asawa mo, ha? Sa bahay? Hindi ka ba nadidiri sa sarili mo na hahalik ka sa labi ng ibang babae? Tapos hahalikan mo kami ng mga anak mo? Nasaan ang utak mo? Kaya pala lamig na lamig ka na sa akin dahil may iba ka ng kinakalantarya. Ano bang pinagsasabi yung Hillary? Naririnig mo ba yung sarili mo? Hindi ako tanga, Leon. Ramdam na ramdam kong may iba na sa'yo. Pero pilit ko pa rin pinapaniwalang sarili kong ayos lang ang lahat. Na wala dapat ako ikabahala dahil malaking tiwala ko sa'yo na hindi mo magagawang magloko. Pero mukhang nagkamali ako. Pwede bang tumahimik ka muna? Hindi ako tatahimik. Napakakapal ng mukha mong hayop ka. Wala kang puso. Hindi ko naisip na magagawa mo kung lokohin. Totoo palang sinabi ni Gina na kapag nanahaw ng asawa mo sa'yo, ay maghahanap na sila ng iba. Leche ka? Mambababae ka na lang, hindi mo pa ginalingan. Nagpahuli ka pa sa akin. Tumigil ka nga muna. Ingay mo. Naririndi na ako sa bunganga mo. Yan ang napapala mo sa kakanikid dyan sa kaibigan mong Makati. Nilaso niya ng utak mo, no? Wala akong babae, pwede ba? Hindi ako ng bababae. At sino sa palagay mo ang flower na yun sa cellphone mo, ha? It was Liana, my sister. Oh, baka nakalimutan mo ng tungkol sa kanya. Nakalimutan mo nang may kapatid akong babae na kung ano-ano na yung pumapasok dyan sa isip mo. Napaparanoid ka na. Nakikinig ka sa mga sinasabi ng ibang tao tapos sa mismong asawa mo ay hindi mo magawang maniwala. Ganyan ka na ba talaga, ha? Wala ka na bang tiwala sa akin? Diyos ko naman, Hillary. 8 taon na tayong kasal. Tapos ngayon mo lang naisip na nambababae ako? Kung gusto ko sana noon pa. Hindi ko na sana pinatagal ang relasyon natin kung maglolo ko ako. Tumulo na lang ang luha sa mga mata ni Hillary na kanina niya pa pinipigil ang tumulo. Napaupo na lang siya sa gilid ng kanyang kama dahil halo-halo ng kanyang nararamdaman. Natatakot siya na kinakabahan na sasaktan na hindi niya maipaliwanag. Gamitin mo nga minsan yung utak mo, Hillary. Hindi puro selos yung pinapairal mo. Pasensya ka na, ha? Pasensya na kung naging ganitong reaksyon ko bigla. Hindi mo kasi ako masisisi kung napupunan mo ang pangangailangan ko bilang isang babae. Hindi ko naman maiisip ng mga bagay na yun kung hindi mo ako binibigyan ng dahilan para makapag-isip ng mga ganon. At hindi ko magagawang mapagsalitaan ka ng masasakit na salita kung nagagawa mo pa kung kumusta sa araw-araw na uuwi ka galing opisina mo. Leon, mahirap ba para sa'yong makipagkwentuhan sa akin tungkol sa nangyari sa buong maghapon na hindi tayo magkasama? Mahirap na ba para sa'yo yung ginagawa mo noon na magkukwento ka sa akin ng mga nangyari sa'yo sa trabaho mo? Ganun ba kahirap sa'yong maglaan ng ilang minuto para makipag-connect ulit tayo? O baka naman, may iba ka ng kinukwentuhan. Kaya hindi mo ako masisisi kung nagagawa ko mag-isip ng mga ganito. Dahil ikaw rin nagdala sa akin dito. Ikaw nagtulak sa akin na magkaroon ng trust issue sa'yo. Wala na, Leon. Unti-unti nang nawawala ang tiwala ko sa'yo dahil sa mga ginagawa mo. Sana'y nare-realize mo rin na unti-unti ka nang lumalayo sa amin ng mga anak mo. Naghahalo-halong emosyon na lumulukob sa kanyang puso at hindi niya na alam kung anong pakikinggan niya. Hindi niya na ma-identify kung ano nga bang totoo at sa hindi. Matapos marinig ang sinabi ni Leon, hindi pa rin siya magawang makumbinsin nito na wala nga talaga itong ginagawang kabalbalan sa likod niya. Hillary, huwag mo kong hahawakan. Masasaktan lang kita kapag lumapit ka sa akin. Ayusin mong sarili mo, Leon. Ayusin mong buhay mo kung ayaw mo kaming mawala sa ng mga anak mo. Miss na namin yung daddy nila. Yung Leo na madaldal at malambing sa pamilya. Nawala na kasi at hindi namin alam kung saan nagpunta. Hillary, I'm here. No,
Hindi na ikaw yung hinahanap naming tao dahil nagbago ka na. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka sa akin ng totoo, Leon. Panindigan mong sinabi mong wala kang babae. Dahil oras na mapatunayan kung nagloloko ka talaga. Asahan mong wala ka ng uuwi na asawa at mga anak. Babala na to. Sa susunod, sisiguraduhin kong makikita mo kung paano talaga ako magalit. Tumalikod na si Hilary at naunang mahiga sa kanilang kama. Tumalikod siya kay Leon dahil ayaw niyang makita ang mukha ng asawa. Sa tuwing nakikita niyang mukha nito ay nasasaktan siya. Kung hindi na may nagagalit o naiinis siya dahil hindi niya may iwasang isipin na baka may iba nga talaga ito at hindi na lang siya ang babae sa puso nito at natatakot siyang mapatunayan niya ang tungkol sa bagay na yun. Kababangon lang sa higaan ni Hilary nang matigilan siya dahil sa limuyak na nagagaling sa niluluto sa kanilang kusina. Napahawak sa kanyang bibig si Hilary nang maramdaman niyang parang siyang nasusuka. Kaya naman dali-dali siyang nagpunta ng banyo para doon magsuka. Nang matapos, ay tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Doon niya napansin ang bahagyang pamumutla ng kanyang mukha. Pero napansin niya na bahagya ring tumambok ang kanyang mga pisngi. Sino ba yung nagluluto ng pangit na amoy na yon? Magkasalubong ang mga kilay ni Hilary na nagmarcha siya pababa sa kanilang kusina para lang matagpuan si Leon na nagluluto ng kung ano. Ano ba yung niluluto mo? Ang baho! Oh, gising ka na pala. Nagluluto lang ako ng agahan natin. Ito, danggit. Paborito mo to, di ba? Fresh from Pangasinan pa to. Ang baho! Sana'y sa labas ka na lang luto niyan para hindi na umiikot yung amoy niyan dito sa loob ng bahay natin. Naisip ko lang namang bumawi sa'yo kahit sa ganitong paraan, Hilary. Galit ka pa rin ba sa akin? Natigilan si Hilary sa naging tanong ni Leon sa kanya. Napatitig siya sa lalaki pero di kalaunan ay bumagsak din ang kanyang mga balikat. Hindi ako nagugutom. Pakainin mo lang yung mga bata. Galit ka pa rin nga sa akin. Hindi naman ganun kabilis yun mawawala yun. Ikaw ang gumawa ng ikagagalit ko. I just want to say sorry, Hilary. Sorry for what I've said last night. But I hope you believe what I'm saying. Wala akong babae. Wala akong kabit. Bigyan mo pa ulit ako ng isa pang pagkakataon para patunayan ang sarili ko sa'yo, Hilary. Maniwala ka. Mahal kita. Mahal ko kayo ng anak ko. Kaya sana hayaan mo akong patunayan ang sarili ko sa'yo. Sa pamilyang to. Sinabi ko na unti-unti nang nawawala ang tiwala ko sa'yo, Leon. Sana huwag mo nang hayaang tuluyan yung mawala. Dahil kapag hinayaan mo mangyari yun, wala ka nang aasahan palit sa akin. Mahirap makuha ang tiwala ko. Alam mo sa sarili mo ang bagay na yan. Huwag mong sayangin ang pagkakataong binigay ko sa'yo. Pangako hindi kita bibiguin, Hilary. Babae ako sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Tumalikod na si Hilary at iniwan sa loob ng kusina si Leon dahil hindi niya na kayang tagalan ng amoy ng danggit na niluluto nito. Alam niya ang paborito niyang pagkain to pero hindi niya maintindihan kung bakit naging ganun ang reaksyon ng kanyang sikmura nang maamoy ng aroma nito. Naiinis siya kay Leon dahil sa naging sagutan nila kagabi. At mas lalo siyang nainis sa lalaki dahil nakita niya itong nagluluto ng ringgit. Kaya naman buong maghapon lang siyang nagkukulong sa loob ng kanilang kwarto hanggang sa makatulog na lang siya ulit. Lumipas ang mga araw at napansin ni Hilary na mukhang seryoso nga sila sa sinabi nito sa kanya. Nagbabaho ito sa kanila ng kanyang mga anak. Maaga itong umuwi galing trabaho. Hahalik sa kanya at maglalambing sa magkwakwento tungkol sa nangyari sa araw nito. Pero sa tuwing gagawin yun ni Leon, ay nayayamot lang siya kaya nasusungitan niyang lalaki. Kaya naman walang ibang choice si Leon kung hindi ang kausapin ng kanilang mga anak. At yun na lang paglaanan ng oras habang hindi pa humuhupa ang kanyang inis sa lalaki. May pagkakataon pa nga ang binibili siya ng lalaki ng mga pagkaing hinihingi niya rito. Parang naniligaw ulit si Leon sa kanya dahil sa style nila ngayon. Hindi alam ni Hilary pero parang unti-unti ay bumabalik ang tiwala niya kay Leon. Sa pinapakita nito sa kanya, mukhang desidido na itong makuhang muli ang buong tiwala niya. Nahanda itong patunayan sa kanya na wala itong ginagawang masama at walang kailangang ikabahala si Hilary. Kaya nang tumawag ang tita baby nila na nasa Canada, ay naikwento niya rito nangyari sa kanya. Tita baby, kamusta po? Ayos naman ako. Natanggap mo na ba ang allowance ng mga apo ko? Ako po tita, salamat po ng marami. Ibinili po namin ng bagong damit ang mga bata. Tuwang-tuwa po sila. Salamat din po pala sa package po ninyo. Sobrang nagustuhan po nila yung mga binigay ninyo.
Maliit na bagay. Alam mo namang sa kanila lang ako babawi dahil hindi ako pinalad na magkaroon ng anak. Ito kasing tito dado nyo, maaga kong iniwan. Yan tuloy, literal na naiwan akong mag-isa. Maalindog ka pa rin naman, tita. Baka naman pwede pa. Naku, takot ko lang mabiyuda ulit, no? Tama na to. Mas mabuti nang sa inyo kung nilalaan ang meron ako, kaya sa ibang tao pang makinabang. Napangiti nilang si Hilary dahil sobrang bait ng ginang sa kanila. Maaga itong iniwan ng asawa dahil sa sakit at kahit na kailan ay hindi na muling sumubok pang umibig ng ibang lalaki. Napahinto sa malalim na pag-iisip si Hilary nang makaramdam na naman siya ng kung ano sa kanyang tiyan. Kaya naman mabilis siyang nanakbo palapit sa lababo at doon lang duwali naman siya. Pero wala naman siyang nilabas na kahit na ano. Hilary? Ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Hindi agad nakasagot si Hilary dahil naramdaman na naman niyang pag-ikot ng kanyang sikmura bago ito kumalma. Nagmumug siya at uminom ng tubig para harapin ang kanyang kausap sa cellphone. Anong lagay mo? Bakit hindi ka nagsasabi sa akin na may sakit ka, ha? Alam ba yan ang asawa mo? Tita, ayos lang naman po ako. Wala po akong sakit. Nitong mga nakarang araw lang po talaga ay sinasama na ako ng pakiramdam na sa paiba-ibang panahon. Talaga bang dahil sa paiba-ibang panahon yan? O may laman na naman yung tiyan mo? Natigilan si Hilary dahil sa narinig. Nanlamig siya nang mapagtanto niyang ilang araw na siyang nakakaranas ng morning sickness. Napapalakas din ang pagkain niya at kung ano-anong kinikrave niya. Ngayon niya lang din na-realize na late na ang monthly period niya. Kaya naman may isang bagay na pumitik sa kanyang isip. Hindi mo na first time ang bagay na yun, Hilary. Dapat una pa lang inapansin mo na. Ay sus, mukhang madadagdagan na naman ang mga apo ko. Okay lang, sige lang ng sige. Hindi ko pababayaan ang mga yan. Tita, hindi alam ni Hilary ang kanyang mararamdaman sa mga oras na to. Wala pang kasiguraduhan ang mararamdaman niya, pero kumpleto ng mga senyalis na nararamdaman at nararanasan niya para masabi niyang nagdadalang tao siya. Pero may isang bagay pa rin bumabagabag sa kanyang isipan. Bakit? Bibigyan kita ng pampacheck up. Bukas na bukas magpa-check up ka na para malaman natin kalagayan ng baby niyo. Teka, alam na ba nila yun? Magpasama ka sa kanya. Tita, hindi pa po alam nila yun at wala pa akong balak na ipalam sa kanya. At bakit naman? Nag-away na naman ba kayong dalawa? Ay, kayo talaga oh. Magkakaanak na ulit. Dapat ayusin niyo ang pagsasama ninyo. Tita, palagay ko po kasi may babae si Leon. Katahimikan ang namayanig sa pagitan nilang dalawa nang diretsahang sabihin ni Hilary ang mga salitang yun. Walang pagdadalawang isip, walang pag-alinlangan. Kahit na nakikita niyang effort ni Leon para sa kanila, hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang mga katanungan na paano nga kung tama ang kutob niya. At talagang hindi sinasabi sa kanyang asawa niya. Hindi ko po alam kung kailan nagsimula, tita. Hindi ko po alam kung isa nagmula nung mapansin ko na para pong nag-iibang pakikitungo sa akin ni Leon. Nanlalamig po siya sa akin. Hindi na po niya nagagawa yung mga bagay na dati po niyang ginagawa sa amin. Hanggang isang gabi po, may nag-message sa kanya na babae. Sabi niya, si Liana raw po yun. Pero hindi po ako mapalagay, tita. Nagkasagutan po kami at medyo nagkataasan po ng boses. Pero kinabukasan din naman po, kinausap po ako ulit ni Leon. Doon na po kinumpirma sa akin na wala po talaga siyang babae at babawi siya sa amin. Ano na bang nangyayari sa inyong mag-asawa, ha? Bakit kung kailan kayo tumanda't lumalaki ng pamilya niyo, saka kayo nagkakaroon ng ganyang problema, ha? Bakit hindi mo kausapin yung asawa mo, Hilary? Nang masinsinan, asawa sa asawa. Tanungin mo ng maayos kung anong balik niya sa buhay niya. Aba, hindi pwedeng nagsasama kayo sa iisang bubong, tapos ganyan ang relasyon niyong dalawa. Ano kayo? Nagagaguhan na lang? Para po sa mga anak namin, tita. Ayoko po kasing lumaki sila nang walang kinikilalang amay. Pero okay lang siyang masaktan ka ng dahil sa kaguhan ng asawa mo. Naku naman, Hilary. Huwag kang magpakamartir dyan sa pamangkin ko. Oo, pamangkin ko yan. Pero hindi ko kayang sikmurain kung may ginagawa siyang kagaguhan. Hindi ko kayang tiisin ang mga apo ko. Kaya huwag kang matakot na makipaghiwalay kay Leon kapag nalaman mong totoo dahil akong bahala sa inyo. Nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan ng mga anak mo. Huwag mong ibaba ang sarili mo para sa tulad ni Leon. Dahil ikaw, masyado kang mabait.
Masyado mo nang sinasaktan ng sarili mo para sa kapakanan ng ibang tao. Buntis ka, Hilary. Hindi makakabuti sa'yo kung mag-iisip ka ng ano-ano. Naiintindihan mo ba? Paano pong mga anak namin, tita? Mas pipiliin mo bang kilalanin ng mga anak mo si Lynn bilang ama samantalang ikaw wala na? Naubos ng tiwala at pagmamahal mo sa kanya. Baka mas lalo nilang masaktan ng isa't isa. Dahil sa naging usapan nila ng kanyang tiyahin, ay napaisip bigla si Hilary. Sa relasyon nilang dalaw ni Leon, ano pa nga bang mararamdaman ng kanyang asawa para sa kanya? Totoo pa kayang pinapakita nito sa kanya? Mahal pa kaya siya nito? Sa kanya pa rin ba ang asawa niya? O baka naman umuwi sa kanila si Leon pero ang puso't isip nito ay nasa iba na? Hindi maiwasan ni Hilary masaktan at matakot dahil dumating ng bagay na kinakatakutan niya. Dumating na siya sa puntong nag-iisip na siya ng kung anong dahilan dahil sa pagkakaroon ng trust issue. Wala pang kumpirmasyon pero ramdam ni Hilary nasa dulo na siya ng hangganan. At isang maling hakbang na lang mawawala na ang pinakaiingatan niyang pamilya. Tuluyan ang masisirang relasyon ng dalawa ni Leon na matagal niyang pinanghahawakan. Labi siyang nasasaktan kapag naiisip ng hiwalay ng magiging wakas ng kanilang pagmamahalan ni Leon. Baka hindi mo na ulit ako umuwi ng 2 araw lang naman. Si Lola kasi nilalagnat. Ako muna mag-aalaga sa kanila, hindi kaya ng caregiver na bantayan ng 24 hours si Lola. Nakatulala lang si Hilary kay Leon na nagbibihis dahil aalis na naman ito. Pupuntahan daw nito ang lola nito na may sakit ngayon at ilang araw na naman nilang hindi ito makikita. Hindi alam ni Hilary kung nagsisabi ba ng totoo si Leon. Hindi niya sigurado kung sa bahay ba talaga ng lola Iska nila ito pupunta. Gustong maniwala ni Hilary pero hindi niya maalis ang pagdududa sa kanyang dibdib. Gusto mo bang samahan ka namin ng mga anak natin? Doon din kami para hindi ka masyadong mahirapan. Para din hindi ka mainip doon. Matutuwa siguro si Lola Iska kapag nakita niyo yung mga anak nating dalawa. Natigil si Leon at napatingin sa kanya. Napansin ni Hilary ang pag-alo ng Adam's apple ng lalaki bago kumislap ang pagdadalong isip sa mga mata nito. Hindi alam ni Hilary kung masasaktan ba siya o ano dahil hindi agad mukhang makasagot ang asawa nito sa kanya. Magandang naisip mo. Pero mas maganda siguro kung dito lang kayo ng anak natin. May sakit si Lola. Baka mahawa pa sila lalo na ikaw. Ilang araw nang hindi maganda pakiramdam mo. Mas madali kang kakapitan ng sakit. Oo, tama. Sige, ipagagayak na lang kita ng mga gamit mo. Kapag may mga kailangan ka pa, sabihin mo lang sa akin para maayos ko. Saglit lang naman ako roon tapos pagkatapos noon, babalik din ako agad rito. Ayoko lang mapahama kayo ng anak natin. Naiintindihan ko, Leon. Wala kang dapat niya paglala. Mahal kita, Hilary. Mahal ko kayo ng anak nating dalawa. Napatingin si Hilary sa kamay nila ni Leon kung nasaan ang wedding ring nila. Nanlabo ang mga mata niya nang maalala niyang naging sumpaan nila ni Leon sa harap ng altar, sa harap ng maraming tao, at higit sa lahat, sa Diyos. Ngunit parang lahat ng yon ay unti-unti nang napuputol dahil sa tukso sa kanilang paligid. Ang mga pangarap na binuo nila ng magkasama ay mukhang matutulukan na at labis siyang nasasaktan kapag naisip niyang hanggang dito na ang lahat ng pinagsamahan nila ni Leon. You are 4 weeks pregnant, Mrs. Florescan. Congratulations! Ang maipapayo ko lang sa iyo ay maging maingat ka. Kumain ka ng masustansyang pagkain at get enough sleep. This is your 3rd baby, kaya aasahan ko na alam mo ng mga gagawin mo. Thank you, Doc. Tipid nang umiti si Hilary bago haplusin ang kanyang tiyan. Hindi niya alam ang dapat niyang maramdaman. Masaya siyang malaman na magkakaanak ulit sila ni Leon. Tulad ng plano nila, gusto nilang magkaroon ng 3 anak at tahimik niyang pinagdarasal na sana'y babae na ito. Ilang araw, ilang gabi, walang ibang iniisip si Hilary kung hindi ang pagbubuntis niya at si Leon na hanggang ngayon ay hindi pa rin umuwi. Hindi na siya nag-alala para sa lalaki kaya siguro nasanay na siya sa gantong sitwasyon at gawain ni Leon. Siguro naging manhid na siya kaya hindi na niya masyadong hinahanap ang presensya ng kanyang asawa. Pumunta ka sa bahay ni nanay. Nandun ang asawa mo. Hanggang sa isang araw, tumawag muli ang kanilang tiyahin at pinapapunta siya rito sa bahay ng kanilang lola Iska. Hindi na nakapagtataka para kay Hilary dahil ilang araw nang hindi umuwi si Leon. Pero medyo nakahinga siya ng maluwag
nang malaman niyang sa bahay ng lola nito nagsistay si Leon. Nabawasan ang pag-iisip niya na baka may ibang babae itong inuuwian. Sunduin mo at sabihin mo sa kanyang hindi niya na kailangang maglagi roon dahil kukuha pa ako ng isa pang caregiver para hindi siya mag-alala kay nanay. Ikaw na lang babantayin niya dahil buntis ka. Ayos naman po ako, tita. Pero sige po, susunduin ko po si Leon. Hayaan mo. Kakausapin ko rin ang asawa mo para mapirmi na dyan sa bahay ninyo. Sige po, salamat po ng marami, tita. Wala yun. Basta mag-iingat ka palagi. Ingatan mo yung mga apo ko, ha? Lalo na't madadagdagan na naman sila. Napangiti na lang si Hilary dahil sa pagmamahal na pinaparamdam ng tiyahin ng kanilang pamilya. Maaga siyang nawala ng mga magulang, kaya naman ang kanilang tita baby ang gumabay sa kanya nang bumuntis siya ni Leon. Tinuruan siya nito kung paano maging isang ina. Wala siyang alam sa lahat ng bagay, pero dahil kay tita baby, naging uliran at mapagmahal na ina si Hilary. At gusto niyang gumawa siya ng magandang desisyon hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa kanyang mga anak. Kaya nang makapag-ayos siya ay pumunta siya sa bahay ng lola ni Leon para sunduin ng lalaki at pauwiin tulad ng gustong mangyari ni tita baby. Pero sa pintuan pa lang ay natigilan na siya sa hindi malamang dahilan. Para bang may pumipigil sa kanyang pumasok, pero mas nanaig ang kanyang damdamin na pilit siyang tinutulak papasok sa bahay. Huminga ng malalim si Hilary bago humigpit ang pagkakahawak niya sa bag na dala niya at magpatuloy sa pagpasok. Hindi na siya nag-abalang kumatok sa pinto dahil bukas naman ito, pero pagpasok pa lang niya ay napansin niya na agad ang sobrang tahimik ng paligid. Nagpunta si Hilary sa kwarto ni Lola Iska para kumustahin din ito, pero pagpasok niya ay natutulog ito kaya naman naupo muna siya saglit para pagmasdan ang natutulog ng matanda. Ilang taon na rin si Lola Iska kaya mahina na ito at nakahiga na lang din. Naalala niya pa kung gaano ito kasaya nang pakilala siya ni Leon dito. Kaya napangiti na lang siya bago mapatingin sa kung saan dahil may narinig siyang ingay. Tumayo siya at sinundan ang pinanggagalingan ng ingay na yon dahil baka si Leon na yon. Paglabas niya ng kwarto ay may narinig na naman siyang ingay na nagagaling sa katabing kwarto ni Lola Iska. Kaya naman lumapit si Hilary dito at tinulak pa bukas ang pinto. Pero ganoon na lang ang pagtindig ng kanyang mga balhibo nang makita ang nangyayari sa loob ng kwarto. Natulos sa kanyang kinatatayuan si Hilary habang pinapanood ang kanyang asawang may ibang kaniig na babae sa ibabaw ng kama. Nanghihinang napaupo na lang sa sahig si Hilary kasabay ng pagtulo ng luha galing sa kanyang mga mata. Leon? Daig pa si isang kidlat ni Leon na humiwalay sa babae nang marinig nito ang kanyang boses. Hilary. Nanlalaki ang mga mata nito nang makita siya, kaya naman dali-dali itong bumaba ng kama at tinampot ang mga damit para magbihis. Hilary, anong ginagawa mo rito? What is the meaning of this, Leon? Lumuluhang tanong ni Hilary sa kanyang asawa. Sinikap niyang makatayo para makita kung sinong kasama nitong babae at ganoon na ang pagsiklab ng galit sa kanyang dibdib. Nang makitang ang kaniig ni Leon ay walang iba kung hindi ang caregiver ng lola nito. Let me explain, Hilary. Explain? Para saan pa? Kulang pa ba itong nakita ko para hindi ko maintindihan ang nangyayari, ha? I gave you a second chance, Leon. I trusted you again. Ang sinabi mo wala kang babae. Wala kang kabit. At ako naman, naniwala sa kaibangan mong yon. Sinabi mo sa akin na hindi mo magagawang lokohin dahil mahal mo ako. Pero ano to, ha? Ano? Gaguhan na lang tayo rito? Hilary. Putsa naman, Leon. Bakit? Bakit kung kailan tayo nagkapamilya ay saka ka nagloko ng ganito? Am I not enough to you? Kulang ba yung effort ko bilang asawa mo? Napabayaan ba kita? Hindi ba sapat yung pagmamahal na binibigay ko sa'yo para magawa mo sa akin ng bagay nito? Hindi ba sapat yung pagsasakripisyo ko sa pamilya natin para maghanap ka ng iba? No. Hindi sa ganun, Hilary. Then why? Why did you cheat on me? Bakit sa babaeng tulad niyo na walang-wala sa akin, ha? She's just a caregiver, Leon. She's just your lawless caregiver. Para mo natiim na pumatol sa ibang babae habang ako'y hinahanap-hanap ang presensya mo? Ako ang asawa mo, Leon. I am your wife. Napatakip na lang sa kanyang bibig si Hilary at napahikbi ng sunod-sunod dahil labis siyang nasasaktan sa mga oras na to. Hindi niya na mapiling ang mga salitang kanyang sasabihin
dahil naghahalo-halon sa kanyang isip ang mga to. Paano mo nagawa sa akin to, Leon? Paano mo ako nagawang lokohin? Hindi mo na ba ako mahal? Of course. Wala na siguro. Nagpantig ang tenga ni Hillary nang maramdaman niyang maating boses ng caregiver na kaniig ni Leon kanina. Maganda ito at hindi niya itatanggi ang bagay na yon. Pero mukhang wala ring naman ang ulo nito. Kaya naman lamang na lamang si Hillary. Napangisin lang siya at hinarap ang babae. Sinubukan pa siyang pigilan ni Leon pero pinukol niya ng masamang tingin ng lalaki. Bitawan mo ako. Kung ayaw mong pati ikaw, ay mapagbalingan ko ng galit ko. Nagdadalawang isip man, ay binitawan pa rin siya nito kaya naman nilapitan niya si Vilma at tiningnan ang itsura nito ngayon. Eto na ba? Eto na bang pinagpalit mo sa akin, Leon? Gandong klaseng babaeng ipapalit mo sa akin? Hindi ka man lang naghahanap-hanap ng mas matino pa rito. Dahil sa tingin ko, mukhang ilang lalaki na rin ang nakatikim sa nilalang na to. What? Anong sabi mo? Kaya siguro nangaliwa si Leon dahil sa ugali mong yan. Para sabihin ko sa'yo, nakapagtapos ako ng senior high. Tapos, anong gagawin ko ngayon? May pinag-aralan ka naman pala. Bakit hindi mo ginamit yung sitwasyong to? Alam mong pamilyadong tao si Leon. Alam mong may asawa at anak siyang naghihintay sa bahay namin. Pero para kang lintang dikit ng dikit sa asawa ko. At halos ayaw nang pauwiin sa amin. Boba. Aba, sobra ka na. Hindi ko kasalanan kung nanalawa na si Leon. Losyang ka na kasi. Losyang. Tara dito. Nang makita mo kung sinong kinalaban mo. Hinablot ni Hillary ang buhok ni Vilma at kahit na wala itong damit, ay kinalagad niya ito pababa sa kama at hinila papasok sa banyo. Ouch! Bitahon mo ako, salbahe ka! Talagang makikita mong katapat mo dahil sa kakaktihan mo. Bitawan mo ako! Leon, help me! Hillary, don't you dare! Ipapainom ko sa iyong tubig si Inidoro kapag sinubukan mo mga alam sa amin. Walang ibang nagawa si Leon kung hindi ang panuorin siyang isubsob si Vilma sa Inidoro. Nagwawala ito at nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ni Hillary. Pero mas lalo lang hinigpitan ni Hillary ang pagkakahawak niya sa buhok ng babae. Stop it! Kadiri! Mas kadiri ka. Malandi ka. Tigil na, please! No, ang dapat sa'yo, tinuturuan ng leksyon. Sa mga katulad mong Makati ay dapat hinuhugasan. Malandi ka. Pilit na dinuduktok ni Hillary ang mukha ni Vilma sa Inidoro, pero nanlalaban ito. Kaya naman naitulak siya nito at napaupo na lang sa sahig. Hillary! Bagay lang sa kanya yan. Napahawak lang sa kanyang tiyan si Hillary nang makaramdam siya ng matinding sakit doon. Halos mamilipit siya sa sakit at hindi niya alam kung anong gagawin niya sa mga oras na yon. Hillary, anong nangyayari sa'yo? Leon! Natigilan silang lahat nang mapatingin sila sa hita ni Hillary kung saan may umaagos sa dugo. Nanlamig ang buong katawan ni Hillary bago niya mapagtanto kung anong nangyayari sa kanya. Hillary? Bring me to the hospital, Leon. Our child! Ang baby natin, Leon! Napaiyak na lang si Hillary dahil sa takot na baka kung anong mangyari sa anak nila. Kung ano-anong bagay ang pumasok sa isip niya ng mga oras na yon. Hindi niya alam ang gagawin at labis sa takot ang kanyang nararamdaman. Hindi ko sinasadya. Galit na tingnan ni Hillary si Vilma nang muli itong magsalita. I will sue you. Ipapakulong kita. Kapag may nangyaring hindi maganda sa akin, kakalbuhin kita. Calm down, Hillary. Dadalhin na kita sa ospital. Maingat siyang binuhat ni Leon upang dalhin sa ospital. Nanginginig ang buong katawan niya habang sapo-sapong sinapupunan niya. Halos tawagin niya ang lahat ng santo na kilala niya upang ipagdasal na sana ay walang mangyari sa anak nila. Ilang linggo pa lang bata sa kanyang sinapupunan at alam niyang malaki ang chance na mawala ito sa kanya. Leon, yung anak ko. Hindi mawawala ang anak nating dalawa. Mahigpit na lang na nabakapit si Hillary sa balikat ng asawa habang buhat-buhat siya nito sa loob ng emergency room. Mabuti na lang at may nurse na lumapit sa kanila para dalhin sila sa isang wards para doon tingnan ang kalagayan ni Hillary. Iyak lang siya ng iyak hanggang sa napagod ang mga mata niya at kusa na lang itong pumikit. Nagising lang si Hillary
Nang maulunigan niyang may kausap si Leon sa telepono. Tita, sorry hindi ko naman sinasadya. Tarantado. Anong hindi mo sinasadya? Ginusto mo yon? Walang matinong lalaking papatol sa ibang babae kahit na alam na sa sarili niyang may asawa na sila. Hindi ka nag-iisip, Leon. Nasaan ang utak mo, ha? Bakit hindi mo gamitin yung utak mo? May pamilya ka na. May anak ka na. At magkakaanak pa ulit kayo. Ilagay mong utak sa ulo mo. Natatakot po ako. Baka kung anong mangyari sa mag-ina ko, tita. Tulungan mo po ako. Yan ang bagay na hindi ko nagagawin. I helped you many times. I even supported the things you wanted to do. Hindi ko sinusumbat ang mga yun sa'yo. Pero pasensyahan tayo. Dahil wala ka nang aasahan sa akin. Sa oras na may mangyaring hindi maganda kay Hillary, kukuhanin ko sila at dito na patitirahin sa Canada. At ikaw, matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Ititigil ko ng pagtulong sa'yo. Tita, ayoko pong mawali sa pamilya ko. Hindi ko po kayo mawala sila sa akin. Ikamamatay ko po, tita. Baka hiwalay na ako ni Hillary. Wala na ako magagawa sa magiging desisyon ni Hillary, Leon. Sana bago ka nakisawsaw sa iba, ay naisip mo ng bagay na pwedeng mangyari. Masyado kang nagpakasaya. Nagpakabinata ka ng sobra. At ngayon, oras na para panagutan mo ang mga kalokohan mo. Tita, Hindi na naituloy pa ni Leon ang sasabihin nito nang babaan na siya ng tawag ng tiyahin. Napaupo na lang to sa couch at tahimik na umiyak. Hindi na nagpahalata si Hillary na gising na siya dahil ayaw niya pang makausap si Leon. Kahit niya itong nagdala sa kanya sa ospital, hindi pa rin nakakalimutan ang imahe ng asawa na nasa ibabaw ng ibang babae. Sumisikdo ang puso ni Hillary sa tuwing naiisip niya yun. Kusa pa rin nanunubig ang kanyang mga mata at nanikinikip ang kanyang mga dibdib sa tuwing maaalala niya yun. Nasa dibdib pa rin niya ang galit kay Leon kahit na nadudurog niya ang puso niyang marinig niya ang usapan nito at ng tiyahin. Alam niyang nagpapakababa na si Leon para lang hindi niya ito iwan. Pero huli na ang lahat. Sapat ng isang beses at hindi na siya magpapakamartir at mananatili pa sa tabi ni Leon. Tapos na ang lahat sa kanilang dalawa ng kanyang asawa. Mas pinili na ni Leon na siraan ang kanilang pamilya at oras na para magkanya-kanya sila. Napaingit na lang si Hillary nang makaramdam siya ng kirot sa kanyang tiyan, kaya mabilis na lumapit si Leon para tingnan siya. Namumula pang mga mata nito't ilong nang lumapit ito sa kanya. may masakit ba sa'yo? Tatawag na ba ako ng doktor? Ayos lang ako. Huwag ka na mag-abala. Okay, sige. May gusto ka bang kainin? Ano na nararamdaman mo? Ayos lang sabi ko. Umalis ka na. Kaya ko ng sarili ko. Aha? Bumalate ang pagtataka at gulat sa mukha ni Leon nang marinig nitong sinabi niya. Kaya tiningnan ni Hillary sa mga matang asawa. Nang oras na mahuling ito na may kasamang ibang babae, ay nakagawa na siya ng kanyang desisyon. You heard me right, Leon. Umalis ka na sa harap ko at huwag na huwag ka nang magpapakita ulit sa akin. Kahit na kailan. I don't wanna see your filthy face again, Leon. Ayaw ko nang makita yung napakakapal mo mukha. Ayaw ko nang marinig ang nakakailat mong boses. At ayaw ko nang makaramdam ng presensya mo. Napaluhod na lang sa kanyang harapan si Leon habang umaagos ang luha mula sa mga mata nito. Nagmamakaawa ang mga ito habang nakatingin sa kanya. Gusto sanang umiyak at masaktan din ni Hillary sa itsura ni Leon. Pero kapag naiisip niyang ito rin ang may kagawan kaya ito nagkakaganto, nawawalang awa na yun at napapalitan ng puot at galit. Hillary, nagbibiro ka lang di ba, mahal? You're joking, right? Please, sabihin mo sa akin na hindi totoo yung mga sinasabi mo. Ayoko. Hindi ako alis dito. May utak ka ba talaga? O natangay na ng kalindian yung kakapiranggot mong utak? Anong inaasahan mo? Na itutulog ko ng lahat na nakita at nalaman ko? Na paglipas ng araw na to, ay ayos na ulit tayo at parang walang nangyari? Na maiibsan ng isang sword pagmamakaawa mong sakit na dinulot mo sa akin? Pinahid ni Hillary ang tumulong luha galing sa kanyang mga mata, sa kamatapang na tingnan si Leon na ngayon ay humihigbi na sa kanyang harapan. Hindi ganun kadali yun, Leon. Hindi na madadaan sa tulog lang to. Hindi mo na ako madadala sa paglalambing mo at kung ano-ano pang kaabnuyan mo.
Akala ko'y totoo na lahat ng pinapakita mo sa akin noon. Pero kinukuha mo lang pala ulit ang loob namin ng mga anak mo. At loob ko. Para hindi mo masyadong mahalata kapag nagloko ka. Ang husay mo naman kapag ganon. Dahil huling-huli mo ako. Nadali mo ako ron. Hillary, don't do this to me, please. I'm sorry. I'm really sorry. Nagkamali ako pero pinagsisisihan ko ng mga bagay na nagawa ko sa'yo. Hindi ko kaya na wala kayo ng mga anak natin. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, Hillary. Mahal na mahal kita. Sana patawarin mo ako. Pangako, magbabago na talaga ako. Hindi na ako mambababae. Hindi na ako magloloko kaya sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na uulitin pangako. Promise, Hillary. Please, wag ganito. Huwag mo naman akong hiwalayan. Hindi mo na talaga mauulit. Dahil ayoko na. Tapos na tayo, Leon. The moment you kissed her, we're already done. Sana na-realize mo rin sa sarili mo ang bagay na yun. Dahil anong akala mo? Na hindi kita mahuhuli? Nakakatawa kang ganun. Dahil nakalimutan mo ang kasabihan na walang sekretong hindi nabubunyag at huling-huli na kita. No, please. Don't do this to me, Hillary. I will do everything. Promise gagawin ko lahat basta huwag mo lang akong iiwan. Once is enough. Twice is too much. And thrice is unforgivable. I trusted you a lot of times but you wasted it. Hindi mo pinahahalaga ng mga yun. At ngayon wala na akong natitirpang tiwala para sa'yo. Ngayon ka pa magmamakaawa? Kung ayaw mo palang iwan kita, sana una palang nag-isip-isip ka na. Ano ngayon? Iyak-iyak at magmamakaawang huwag kitang iwan? Napahibi na lang si Hillary nang maisip niyang mga pinagdaanan niya. Paano naman ako, Leon? Nadurog ako. Durog na durog ako sa ginawa mo. Tapos gusto mo patawarin lang kita ng ganon? Akala mo ba'y madali sa aming mga babae na malaman na ng babae palang mga asawa namin? Anong akala niyo sa amin? Robot na walang nararamdaman? Bato na walang puso't hindi nasasaktan? Sa ating dalawa, akong unang nawalan, Leon. Akong unang nasaktat na durog. Una pa lang, nawala ka na sa akin. Akong unang nawalan ng asawa kaya itigil mo yung ginagawa mo. Dahil wala ka nang aasahan pa sa akin. We're done. Let's get an annulment. I'm sorry, baby. Forgive me, please. Para sa manak nating dalawa. Magbabago na talaga ako. Pangako yan. Ayoko lumaki na walang amang manak natin. Lalo na ngayon at magkakanak na ulit tayo. Nagmamakaawa ko sa'yo, Hillary. Nakikiusap ako parang awa mo na. That's my final decision. Kung ayaw mong ipakulong kita kasama ng kabit mo, umalis ka na sa harap ko. At kahit na kailan, ay huwag ka nang magpapakita sa amin ng mga anak mo. Dahil hindi ko na kayang lumaki sila na ikaw ang kinikilala nilang ama. Baboy ka, Leon. Sa tingin mo ba'y kaya mo pa rin umakto sa harap ng mga anak mo na parang wala kang kahayupan na ginawa? Hindi na, Leon. Sa ginawa mong yan, sa tingin mo ba'y magiging karespeto ka pa? Huminga ng malalim si Hillary at sinalubong ang luha ang mga mata ng asawa. Nakakaawang itsura nito ngayon pero mas awang-awa siya sa kanyang sarili. Hindi lang kaming mawawala sa'yo, kundi pati na ng dignidad mo. Hindi lang pamilya natin ang sinira mo, kundi pati na rin ang katauhan mo. Kaya hanggang may awa pa ako natitira sa'yo, umalis ka na. At ayaw na kitang makita ulit sa harapan ko. Huwag kang mag-alala na baka mawala ng amang mga anak natin. Dahil kaya ko. Kaya ko silang buhayin. Bubuhayin ko sila ng ako lang. Hindi na sila mangungulila sa'yo. Dahil ibibigay kong lahat sa kanilang hindi humihingi ng kahit anong tulong mula sa'yo. Darating talaga sa ating buhay ang mga pagkakataon kung saan susubukin ng katatagan natin upang tingnan kung hanggang saan natin ang ating kakayanin sa bawat pagsubok na darating sa ating buhay. May mga pagkakataon pa na talagang itutulak tayo sa hangganan natin upang pasukuin tayo. Pero ang tangi lang nating magagawa ay maniwala sa ating sarili at ang hindi pagsuko sa mga bagay-bagay. Huwag nating gawing choices ang pagsuko at pagiging martir dahil kahit na kailan ay hindi magiging magandang desisyon ang mga bagay na yun.
Ang pagsuko sa buhay ay hindi kahit kailan magiging isa sa pagpipili natin upang masolusyonan ang mga problemang dumarating sa atin. At ang pagbibigay ng chance sa mga tao na nananakit sa atin ay hindi only na kahit kailan ay makukuha nila sa atin. Anumang oras at kung kailan nila gusto. Tama ng isang beses at sobra na kung dadalawa pa at wala nang kapatawaran ng pangatlo. Kaya hanggang merong naniniwala at nagtitiwala sa atin ay huwag tayong titigil at hihinto sa pag-abante. Makalipas ang pangyayaring komprotasyon, agad inasikaso ni Tita Baby ang lahat ng papeles ni Hillary upang kuhanin ito at ang mga anak nito papunta sa Canada at doon na patirahin. Ilang buwan lang din ang nakakalipas simula nang mahuli ni Hillary sina Leon at Vilma ay pumano na ang lola iska nila. Kaya naman kinailangang umuwi ni Tita Baby at sabay silang nagluksang dalawa. Hindi rin pumayag ang kanilang tiyahin na hindi makukulong si Vilma. Diyan nalaman din nila na pinagnanakawan pala ng caregiver si Lola Iska. Kaya naman patong-patong na kasong kinakaharap ni Vilma. Samantalang si Leo naman ay hindi na muling nagpakita sa kanila. Mukhang natauhan din ng lalaki at napagtanto nito na nagkamali talaga ito. Pinutulan ng tiyahin itong pagsuporta rito at mas tinuon nilang sa kanila ang buong atensyon ni Tita Baby. Tita, kakayanin ko po ba? Bakit naman hindi, iha? Ang layo mo na. Tsaka, andito naman ako. Hindi ko kayo pababayaan ng mga apo ko. Makakaya natin to. Ang dami ko na po palang napagdaanan pero pakiramdam ko, kulang pa rin po ako, tita. Mahinahanap pa rin ako pero hindi ko alam kung ano yon. Hindi ko masabi kung ano bang gusto ko o hinahanap ko. Para maespasyo sa puso ko na hindi kayang punan ng kahit anong bagay sa mundo. Naiintindihan kita, Hillary. Ganyan din ako nang nawala si Tito Dado mo. Pakiramdam ko, katapusan na ng lahat. Na hanggang doon na lang talaga ako. I'm always longing for his presence. Palagi kong hinahanap yung mga bagay na ginagawa ni Dado sa akin. But little by little, I stand up again. Tinutulungan ko yung sarili ko na makabawi. And look at me now. I'm fine. Very fine. Thank you so much, tita. Sana'y kasing tapang mo pa rin po ako. I will do my best to become a best mom to my children. I will do my best to give their needs and wants. I can do this, tita. Kaya ko po to. Mahihirapan ako sa umpisa pero kakayanin ko po. Ganyan nga, iha. Be strong. Be brave. Alam ko na mabigat ang nagawang kasalanan nila yung sa'yo. At sa ngayon, hindi mo siya kayang patawarin. Pero sana'y dumating ka sa punto ang mapapatawad mo rin siya. Dahil ganun ang ginawa ko sa Tito Dado mo. Nagalit ako nang iwan niya ako ng maaga. But I forgive, not only him, but also myself. Ang tanging paraan para makapagpatuloy sa buhay ay ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Forgive them, but never forget what they have done to you. Tumatak sa isip ni Hillary ang mga salitang bintawan sa kanya ng kanilang tiyahin. Siguro nga ay darating ang araw na mapapatawad niya si Leon sa lahat ng mga nagawa nito sa kanya. Pero sa ngayon ay pahihilumin muna niya ang sugat na iniwan nito sa kanyang puso. Masakit at nakakadurog ang nangyari sa kanilang dalawa ni Leon. Hindi niya inaakala na sa ganitong paraan magwawakas ang kanilang relasyon. Pero naniniwala siyang may dahilan kung bakit nangyaring lahat ng to sa kanila. At sana balang araw, mahanap ng mga dahilan at rason kung bakit sa daan na to sila dinala ng tadhana. Kung nasan ka man ngayon, I want to let you know that I loved you. Minahal kita. But it's time to erase this love of mine because we reach our finish line. This will be the last time I will say these words. I love you, Leon, and I will forgive you someday at the right time. Sa huli, natutunan ni Hillary na hindi lahat ng tao ay mananatili sa buhay natin at hindi rin lahat ng pangarap ay natutupad ayon sa gusto natin. Pero hindi ibig sabihin nito ay talo na tayo. Sapagkat sa bawat pagkakamali, sa bawat sakit at pagkukulang, natututo tayong tumayo, huminga at ipagpatuloy ang laban. Hindi madali, oo. Pero natutunan niyang mas mahalaga pa rin ang kapayapaan ng loob kaysa sa pilit na pagmamahal na wala na palang saysay.
At sa simpleng pagtanggap, doon niya natagpuan ang lakas na magpatuloy at piliin ang sarili. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kayong salamat!